Taurus. Happy birthday sa lahat ng mga Taurus. This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of April. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Taurus? Kamusta? Pasensya na, napakainit, okay? Nakapagbahay tayo. This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of April. Let's see kung ano meron para sa ating mga Taurus. Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of April. Let's see. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of April. Happy birthday sa ating mga Taurus. Let's see. The Seven of Swords, this is the energy of like dishonesty pagdating sa relationship at hindi ito ang una. Buminggo na tong tao na to sa'yo. Okay? Nagkaroon ng mga pangako sa pag-ibig, aayusin to, may mga future plans, but then nakakalito because bakit parang hindi ganon ang nagaganap. Okay? There's a feminine in this connection na nag-aabang siya na magkaroon ng good news, good outcome, na magkaroon ng positive transformation ng relationship na to. Alam ko, nakikita ko dito na nahihirapan kayo sa adjustment, but it feels like in the past, sinubukan namang ipaglaban, nagkaroon ng dishonest energy, at pinili nyong ayusin to. Same old cycle, no, na parang may mga situations in the past na nagdala ng trust issues at hindi magandang energy sa relationship na to. Hindi pa complete yung healing process, hindi pa rin naibabalik yung dating kayo, yung tiwala. Okay? Someone can't move past the challenges and the difficult situation na pinagdaanan. Dumating sa point na away bate, nagkaroon ng ending because of so much betrayal, nagkaroon ng overthinking, sleepless nights. Sabi ng masculine sa connection na to, parang napaka-defensive pa nga niya, no? Na parang siya na yung may pagkakamali pero napaka-defensive pa niya na magrason kung bakit nangyari to. Ito yung tipong tinignan mo yung phone, kaya tayo nag-aaway kasi nakikialam ka ng phone ko. Mga ganun, okay? Or wala naman yan, masyado ka lang nag-overthink, kaibigan ko lang yan. Or tapos na yan, kahapon pa yan, kalimutan mo na. Okay? Nagkaroon ng mga promises na aayusin, but it feels like nahirapang magtiwala ulit sa bawat isa because parang nagkaroon ng multiple betrayal sa relationship na to. Una, pangalawa, tinanggap, pinatawad, pero kung paulit-ulit, hindi ganun kadali. Sabi ng feminine sa connection na to, hindi niya rin maramdaman yung commitment ng masculine. So, for now, I feel, no, parang nagfo-focus muna kayo separately, no, bawat isa sa career and personal growth. Kasi parang you trigger each other, lagi kayong nagtatalo. Maraming hindi pa nahi-heal because wala rin namang nararamdaman na genuine na change behavior sa relationship na to. Okay? You're trying to find the wisdom and lesson kung ano ba talaga. But sabi ng feminine, hindi rin naman pwede na walang pagbabago yung masculine. Sabi ng feminine sa connection na to, gusto naman niyang ipaglaban ng relasyon, pero hindi naman pwedeng puro na lang forgive and forget. Tapos parang nabibigyan ng clean slate si masculine kasi hindi naman nagkakaroon ng change behavior. Tama naman yun. That is so unfair. Okay? Ano bang meron? Ano pang chismis? So, I feel recent past. The reason for the reading, nagkaroon ng disappointments, sadness, okay? Parang sayang naman, kaya namang ilaban, pero bakit ganun? Maraming trust issues and you don't feel confident na maayos pa to. You feel so defeated sa lahat ng pagmamahal, pag-unawa na binigay mo chances. Kumbaga sa sugal, tumaya ka, pero nilagay mo lahat pati pamato pero natalo lahat. Okay? It feels like yung love bank, no? Parang bankrupt na. Sabi ng feminine, meron pa ba daw siyang kayang isugal na pagmamahal. Okay? Don't overextend, don't overgive kasi mas mahirap i-rebuild ang sarili if you feel na parang
ito yung pakiramdam na parang you feel so lost because binild mo yung buhay mo, yung sarili mo around this person na pag nawala siya, hindi mo alam saan ka napapunta. Para kang biglang nawala ng Waze or GPS, okay? So, reason pa, sabi ng ating mga Taurus ay parang pagod ka ng mag-effort sa connection na to. Sabi mo for the longest time, ikaw ang nagbigay ng hard work, pag-unawa, pagmamahal. And this time, sabi mo, gusto mo namang i-prove ng person mo na siya naman ang nag-aayos at willing na i-save ang relationship na to. Taurus energy. Sabi mo, focus ka sa sarili mo at kung ano yung alam mong makakabuti, not just for the relationship, pero uunahin mo na ang sarili mo. Because for the longest time, nag-overgive ka naman. Alam mo, kahit ganito yung energy, kahit sabihin mo, parang this is like a love and hate relationship. No matter how much na marami kang sama ng loob, at the back of your mind, minsan naisip mo, kaya nagagalit ka pa kasi may feelings ka pa. Sa totoo lang, kung magbabago naman tong person mo, parang gusto mo pa rin namang ayusin. Nandyan pa rin naman yung love. And the masculine in this connection, nagmamanifest naman siya na mapatawad siya ng feminine. But masculine, hindi naman kasi unlimited, no, yung pagpapatawad. Kumbaga, sa lisensya, marirenew ang kontrata kapag, natanggal mo na yung mga violation na yan. ayusin ang desisyon, hindi only, okay? So, right now, sabi ng mga Taurus, maraming conflict sa pagsasama na to. Marami ka pa rin gustong sabihin sa kanya because especially sa feminine, sa connection na to, sobra kang na-hurt ng mga past actions ng masculine, broken promises. Sabi mo, napakaraming injustice sa relationship na to. The masculine in this connection, sa totoo lang, hindi siya ready for commitment. The masculine in this connection loves the idea of love, but not the responsibilities at ang mga batas na kaakibat ng relasyon na to. So, tanungin mo siya, mahal mo ba ako? Oo. Are you willing to do this and not do this para maging okay kayo? Oo lang siya ng oo. Pero sa utak niya na parang, yari, umuo ako, lagot ako kay feminine, nag-promise na naman ako. Marami siyang doubts kung kakayanin niya ba talaga itong positive transformation na to. Pero dahil gusto kanyang i-win back at gusto niyang nandyan ka lang, marami siyang sinasabi na alam niya, bago lumabas sa bibig niya yung pangako na yun, alam niya, siya mismo duda siya na kaya niyang panindigan to. Very controlling masculine. Sabi niya, tsaka na, pag nagalit ulit, di magsusori, tas lambingin ko, tas libre ko lang to ng ice cream, ngingiti na tong feminine na to. Okay? So, feminine, dapat, hindi mo siya fully pagkatiwalaan hanggang hindi niya pinapakita sa'yo na talagang nagbago siya. Because there's an energy of like nawiwili at umaabuso, na parang para sa kanya, ba't siya magbabago? Libre ka lang naman niya ng lunch, nakangiti ka na, okay ka na, akap-akapin ka lang, happy-happy na ulit kayo. Okay? Dapat yung apology ay may change behavior at dapat consistent. Hindi dapat nagbago lang ng 1 week tapos bumabalik sa same old toxic behavior. No, hindi na. This time, it's a no. A no is a no. Okay? So, iniisip ng feminine sa connection na to kung dapat pa ba talagang pagkatiwalaan. Pwede naman, depende, kanya-kanya. For some of you, months pa lang to. For some of you, parang paubos na yung pagtitiwala. For some of you, talagang alam nyo na ubos na yung kaya mong isugal na pagmamahal sa relasyon na to. Okay? Alam mo kung nasa ang phase kayo ng relationship. Because hanggang ngayon, marami ka pa ring doubts kung masasaktan ka ulit ng tao na to. Okay? Hanggat hindi niya pinapakita yung consistency na talagang nagbago na siya, wala siyang lisensya para bigyan mo siya ng pagtitiwala ulit. Hindi siya entitled na patawarin mo siya at pagkatiwalaan mo siya, lalo na kung hindi pa naman niya napuprove na nagbago na talaga siya. Okay? So, it feels like mas magkakaroon ng clarity sa'yo ang sitwasyon. Mas makikita mo na malinaw na parang after the honeymoon phase has passed, mas nakikita mo na shocks. Ito pala yung akala mo na aligned kayo. Iba pala yung version ni masculine nung nililigawan ka. At iba yung version niya ngayon na parang tapos na yung honeymoon phase. Mas nakikita mo na feminine right now, yung kung aligned ba talaga kayo or not. Okay? And because of that realization, maaari ka nang magkaroon ng like solid decision kung para ba sa'yo ang relasyon na to or not. Okay? For some of you, marami ng chances na binigay pero hindi naman nakinig at nag-consider yung masculine sa feelings mo. Okay? Marami ding
Maraming broken heart, disappointment here sa relasyon na to na kailangan mo ng pag-usapan, mag-apologize at magkaroon ng change behavior, consistency sa action na talagang nagbago na talagang hindi na uulitin. Because just because just because you feel na wala lang to sa'yo, it doesn't mean na wala lang din to sa feminine. May mga bagay na para sa'yo mababaw, pero sa feminine sobra siyang nasaktan. Consider the feminine's feelings na kung sa'yo, kung nakalakihan mo, dinidismiss yung nanay mo, just because ganun yung nakalakihan mo, wala lang, at pasensyosa ang babae, at dapat laging babae ang nag-a-adjust. No, hindi lahat ganun. Kung ganun yung upbringing mo, baka kailangan mong i-reconsider to unlearn that and learn another like a healthier version of relationship. Kasi it feels like ang daming nangyaring masakit at hindi maganda dito because of the masculine's unreadiness to commit. Iba kasi yung ready kang magmahal at ready kang mag-commit. Ready kang magmahal, okay, happy. Pero if you're committed to making this connection work out, may mga kasamang sacrifices, change behavior, like genuine apology. Okay? Nakikita ko dito, hindi naman talaga madaling magbago, hindi madali ang transformation, pero maayos, basta you meet each other halfway, pareho kayong mag-a-adjust, paramdam mo at ipakita mo and commit sa feminine. Kung talagang gusto mo si feminine, mag-commit ka na aayusin nyo na to. Hindi pwedeng puro pangako lang. Because kung paulit-ulit lang nagagawin itong toxic behavior, walang mangyayari. Okay? Na parang maghihiwalay kayo na may samaan ng loob. And that's really toxic. Okay? So, for some of you, bago pa lang at marami pang bala na chances, okay? For some of you, parang nasa gitna ng parang pabankrupt na itong relasyon na to. So, kanya-kanya, okay? Case to case. Do what's best for you. Feminine, do what's best for you. Because the masculine, it's doing what pleases him. Nakakalimutan nga niyang i-consider na na-hurt ka niya. Okay? Okay lang? Yun lang. Hopefully, ang ating next reading mas maganda. For now, parang meron pa kayong pinagdadaanan ng a chapter of learning, finding the wisdom, forgiveness, and like figuring out sino ba talaga ang gusto mo, sino ba talaga yung click para sa'yo, mag-workout ba to, ilang chances ba talaga yung kailangang ibigay para before mo masabing tama na, ayaw mo na, before you declare enough is enough. Ano ba talaga yung self-love? Ano ba talaga yung balance na dapat mas mahal mo yung sarili mo more than anyone else sa buhay mo? Ano ba talaga yung boundaries? Marami pang matututunan sa love connection na to. Hindi kasi enough na mahal nyo yung isa't isa. Oo, mahal nyo nga. But kahit mahal mo yung tao, kung hindi ka ready at hindi ka responsable, nakakalimutan mo na i-consider yung other person. Mahal mo, oo, pero kulang sa maturity. Mahal mo, pero hindi ka ready to commit. Marami pang maaaring pagdaanan, but free will, no? Unahin ng sarili. If you feel na parang nako-compromise ang mental health, bitiwan muna. It could be like a temporary breakup, it could be permanent. Depende, okay? Unless nagkaroon ng change behavior, mag-ingat sa pagtitiwala, take care of your heart, wag masyadong like mag-invest kung ng feelings, lalo na kung hindi naman nagbibigay ng consistent and assurance and like if your person cannot make you feel secured about the relationship, that means hindi rin siya sigurado sa'yo. Because ang taong sigurado para sa'yo, mag-e-effort at ipaparamdam sa'yo na sigurado siya sa'yo at nandito siya to stay, ingatan at mahalin ka. Alrighty? And that will be the Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of April. See you again in a few days for your next reading and PM me for your personal reading. Huwag tawag ng tawag because nai-interrupt ang ating scheduled readings. Alrighty? Message me first at magme-message ako kapag libre na ako. Alrighty? Again, salamat sa tiwala and kindly like and share this video as the energetic exchange. And I'll be very thankful no sa lahat nung sumusuporta at patuloy na sumusuporta sa ating mga readings. Bye-bye.